Kasayan, pagkakabit tayo ng hazard switch sa XRM125, yung pinakamadaling paraan ng pagkakabit ng hazard switch, hindi natin kailangan buksan yung headlight niya. Dito lang tayo kukuha. O, tutukan mo ito kasayan. Itong pipiliin natin kasayan pag bibili tayo ng hazard switch ha. Ito yung isang hazard switch. Mas maganda kung ito yung mabibili nyo kasi mas matibay siya. Mas matigas yung wire niya kaysa rito. Ito yung malambot lang yung niya. Yung wire niya, ito yung matigas Manipis yung manipis yung wire, pero yung pinaka-copper niya makapal. Ito naman makapal yung makapal yung pinaka-wire pero manipis yung copper. Ito mas maganda. Ngayon kasi hindi na natin kailangan pang buksan to o magdagdag ng mga wire kagaya ng ginawa dito. May dagdag na wire. Ito, ganito lang gagawin natin Dito natin siya ipupwesto. Yan, dito natin po peso tapos i-cable tie lang natin to. Ayan siya kasayan. Walang kapalag-palag na yan pag naka-cable tie na siya. Ito na nga yung tatlo na gagamitin natin. Dito ka sa harap, ikutan mo. Dito na lang tayo magbubukas. Ayan. Diyan lang tayo magbubukas para kunin natin yung hazard switch. Hiwain lang natin siya ng ng ating cutter. Yan kasayan. Basta tetapan lang natin mabuti. Para maayos pa rin yung pagbabalik. Hindi siya yung parang siya dadahan baka mahiwa yung Ang hahanapin lang natin dito yung kulay gray. Gray, orange, tsaka light blue. Ito siya. Gray, orange, light blue lang. Ang hahanapin natin. Ito nakita na agad Kahit anong motor to kasayan. Ganito lang gagawin niya, tumbukan na. Ito na yung tatlo na to. Hindi nyo na kailangan to na kung ano pa yung ilalagay nyo. Kung alin yung sa isa, ganito. Hindi na kasi kasayin. Kahit magkabali-baliktad. Ganito yung gagawin natin Uunahin na natin yung orange na yan. Unahin natin yung orange. Dahan-dahan lang para hindi maputol yung niya. Hindi mabawasan ng hibla. Lagyan natin isa. Kahit alin dito. Kahit magkabali-baliktad dyan, walang problema yan. Saksayan tapos susunod natin yung gray. Bali, huwag nyo lang siya kasayan pagtabi-tabi Sakaling matanggal yung tape, hindi sila magkakadikit-dikit. Ito naman kasayan, kulay gray naman siya. Kahit pagkabali-baliktad yan kasayan, walang problema yan. Importante yan, mailagay natin sa gray, orange, tsaka sa sa light blue. So, sunod natin yung isa. Sunod natin yung light blue. Graduin lang natin intact na intact yung yung wire para hindi siya maglo-loose. Para walang loose connection. Tapean muna natin yung tatlo na yan bago natin isasarado yan. Tukan mo na yung tatlong kulay para kitang-kita lang yung tatlong kulay. Alam na nila yung hahanapin nila. Kahit anong motor, dito lang kayo kukuha para mas mabilis yung pagkakabit ng hazard switch. Para pagkahinto ka lang naman saglit sa tindahan o magtatanong ka, hazard mo lang siya para alam nila na pagdadahan-dahan. Malaking tulog tong hazard sa ating motor. Silyado lang mabuti para hindi siya bumuka. At titapan pa naman natin yan sa loob.
O, baka pindot muli ha. Hop, madikit. Madikit. Madikit ang ating tape. Yan, tapos pasok na yan. Dito mapupunta sa ano to, sa kabila. So, tapean muna ito para maibalik natin sa dating ano niya. Sa dating forma niya. Na parang hindi siya nabuksan. Silpan natin ng mabuti yan. Natin i-cable tie para hindi nabubuka yung ating ano, walang kabuka-buka yung ating tape. Sa taas ganun din. Ito, lagyan din natin to. Tapos cable tie lang natin para yung hazard switch naka-fix siya. Ito, sa taas naman. I-fix natin yan kasi sure ball na yan eh. Dahil yan, sure ball na yung nakuha natin na kulay. Wala nang ibang kulay yan. Kahit magkabali-baliktad yan. Basta nakuha natin yung gray, light blue, orange. Siguradong gagana na yung ating ano, hazard switch. Isa pa. Para sigurado. Para walang ano, cable tie na lang namin yan. Para mangyayari dyan, parang hindi rin siya nabuksan. Ito, sa harap na to. Dito, lipat ka sa harap. Dito. Para makita nila yung pwestuhan. Ito, punta. Ayan na siya kasaya na. Nakabangga na yun doon. Tapos ito, cable tie na to. Tapos testing na natin. Sa harapan. Siya kasayan, no? Kasayan, mahina yung ano niya, mahina yung flasher relay. Dito, tingnan mo dito. Nag-steady siya kasayan, ano? Nag-steady yung ilaw niya. Ibig sabihin, kailangan natin palitan ng flasher relay. Ayun siya, oh. Hindi siya nagbi-blink. Hindi siya nagbi-blink kasayan, ha? Magpapalit tayo ng flasher relay. Bubuksan lang namin to kasayan, tong kabitan ng flasher relay, babalikan namin kayo. Yan. Ito siya kasayan, dito siya nakalagay. Ito yung original na flasher relay. Pagka pinindot natin siya, yan, tumutunog. Alam mo, lapit mo konti para maging lang tumutunog. Okay, paresto ng Suzuki Smash ha. Sa XRM 110, hindi natin kailangan magpalit, okay lang. O dito, tignan mo yung ano niya, yung hazard. Pag pinindot, linya ka na lang. Yan. Ayan lang siya. Atas konti, dalawa makita nila kasi hazard eh. Lapit ka, sige, ikot ka na rito. Lapit ka na. Para lang makita nila. Tapos dito sa likod. Yan, tapos punta ka na rito. Ito na, ipapalitan na natin. Papalitan nyo lang siya kasaya ng ano, yung mga pang China lang na ano. Kahit ano pang China lang.
Tapos patayin muna natin. Yan, kabit natin. Tapos dito nakalagay yan. Dito siya nakalagay. Tapos i-testing na natin. Okay, ito testing na natin. Ito na yung hazard niya. Oh. Tignan mo na sa likod. Okay, dalawa. Makikita nila, kabila, sa harap. Yan. Bali ka sa akin, kailangan pa natin magpalit ng ano ha. Kailangan pa natin magpalit ng flasher relay. Para mag-blink yung ano niya, yung pinaka-flasher niya. Kailangan natin magpalit nito. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.